Si Bato de la Rosa po ay walang ligtas sapagkat nabanggit siya ng ICC para humarap din sa investigasyon, no? Hindi na magtatagal at ipatatawag na rin si Bato de la Rosa sa ICC. Sana nga po sabay na sila ni Bongo. Hindi man si Bongo mapagbayad ng kanyang mga kasalanan dito sa Pilipinas, sa kaso lang sa ICC ay sapat na rin para ang bansa ay makabawi sa kanilang mga katarantaduhan. Si Bongo at ang pamilya ay naakusahan dito na kasangkot sa flood control project scam at malamang na isa rin yan sa ipatatawag ng ICC. Una-una lang sila ni Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa ay nakahanda na raw sa pagharap sa ICC. At malamang sa pagkakataong ito, sa mga panahong ito, ina-arrange niya na rin ang kanyang pamilyang maiiwan kung sakali. Dahil hindi na sila pakakawala ng ICC once na sila ay damputin o arestuhin. At kung magtatago man si Bato de la Rosa, lalo lang niyang inilugmok sa impyerno ang buhay niya. Mga kapatid, yung mga ganitong klase ng tao talaga na kumitil ng buhay at nanguna pa sa pagkitil ng buhay ng ating kapwa Pilipino ang dapat talagang pinarurusahan. Dapat lahat ng gumawa ng kahayupan sa ating bansa, hindi lang mga politiko, hindi lang mga kampo ni Duterte, bagkus lahat ng malalaking grupo, malalaking samahan na gumagawa ng kahayupan sa bansa. Ang mga leader nila ang dapat mabigyan ng katarungan, mabigyan ng tamang batas, ng tamang parusa. Katarungan para sa kanilang mga napiperwisyo, katarungan para sa mga inaapi, katarungan sa kanilang mga kinaya-kaya sapagkat sila'y mga grupo. Mga kapatid, ano nga ba laban ng nag-iisang tao sa malalaking grupo? Di ba wala talaga? Kaya dapat talaga si Mr. Bongbong Marcos, si Mr. President, kumilos na para dito. Kung talagang mahal niya ang mamamayang Pilipino, alamin niya ang lahat ng kaapihang dinaranas ng mga ito. Yan po mga kapatid na mahiling natin sa ating Mr. President. Ikaw, Bato de la Rosa, umayos ka. Huwag ka ng kontrabida dyan sa Senado dahil meron kang sariling problema na dapat harapin. Kayong dalawa ni Bongo. At higit sa lahat, itong namamayagpag at nagyayabang na magiging presidente ng Pilipinas sa 2028. Dapat yan ma-impeach. Dapat yan maparusahan. Dapat yan maipatawag din sa ICC. Ikaw, Sara Duterte, sinungaling ka kababae mong tao. Ikaw, Sara Duterte, lahat ng pagkakasala mo sa Pilipinas ay pagbabayaran mo. Isa kang sinungaling, isa kang manggagamit, isa kang tagapag-alaga ng mga fake news, isa kang magnanakaw at anak ka ng berdugo. Wala kang kwentang babae, wala kang kwentang Pilipino, wala kang kwentang nilalang. Dapat sa'yo igaya sa ama mo. Isa ka rin, tatawagin ka rin sa ICC sapagkat ikaw ang mayora sa panahon ng EJK. Humanda ka.